Dr. Martinez, please. Oh, yes. Yeah. This is the residence quarter. Oh, thank you very much. Sige ko muna, ha? Rick! Diego! Ano? Kumusta? Hindi mo man lang pinaalam sa akin na ikaw darating. Ibikitan ko lahat sapagkat alam kong inaasahan mo sa sanling aking dating, di ba? Nagagalak ako sa maaga mong pagdating. Masisiyahan sa ling sapagkat makikilala na niya ang pangunahing abay sa aming kasal. Mabutit nakaalis ka sa ospital. Akalain mo na tiyempong Dr. Dixon. 2 linggong bakasyon ang ibigay sa akin. At padala niya ang alaala sa iyong kasal. Ay sabi lamang ikaw na bahala magpauman sa inyo yung pagdalo. Doon na tayo mananghali ka na sa ling. Iniintay niya ako ngayon eh. At saka na magkakilala kayo agad. Tayo na! Victor, baka hindi ka nakakain ng mabuti. Kinakausap ka. Kakain ba ho? Busog na busog ho ako. Naku, naninigas na yung akin siya sa busog. Ay, ikaw ba? Busog din. Talagang maswerte si Diego. Maganda ang mapapangasawa. Masarap ang magluto. Ay, yan ang natutuwa ko sa mga. Sayang lamang at lataon na yung nasa bayan siya, masaya dumating. Darling, kasamahan ko na muna sa bahay si Rick upang magpahinga. Oo nga, tiyak na pagod siya sa biyahe. Daling, alis ko na kami, ha? Kumusta lang sa inyo mo? Ano kararating? Go! Wala ka! Go! What? Ito ang matalik kong kaibigan binabalita ko dito sa Dr. Enrique Rosel. Go! At ka naman ay si Victor, ang kanyang batiwala. Ang mabuti, magkama na kayo sa internet. Wala na po ba kayong kailangan, Doktor? Wala na. Bayaan mo na kami dalawa rito. Sabi mo talaga yung mga dito na naman. Daling, mahusay itong battle cross mo ito. Mabuti Halika mo na. kaibigan mo. Siya nga pala. Magpahinga ka na. Mamaya, maliligo tayo at mamimiwit. Hindi na ako babalik sa hospital ngayong Eh, hapon. bakit mamaya pa ngayon na? Pagod na pagod tayo sa biyahe. Hindi ko makapaligo sa dagat at saka tayo mamimit. Alam mo lang, ko yung walang maraming tao, ha? Ang mag-alala, ang pamimimita natin at paliliguan ay hindi dinadayo ng mga tao. Bukod sa ron, ay hindi ang panahon ng bakasyon ngayon. Magaling ba yun? Kaya lumagan din tayo. O sige, maganda ka, ipaayos ko ating mga pamimit. Okay. Doc, nasa ko na po lahat ng aking kailangan. Ako kayo nilalakad na tayo. Tayo na. Doktor! Doktor Martinez! Ano yun? Yung bangko sa nagtatatang ko, kung maripo, sumama kayo sa akin ngayon din. Masusunod na ako sa'yo. Rick, ang mabuti, mauna na kayo. Diyos ko na ang bahala sa inyo. Mamaya na ako susunod sa inyo. Ay, kang bahala. Ko? Po? Saan ba tayo mamimingwit dito? Ayun po, dyan po, ayan. Yung pong paltok niya, nakikita po ba ninyo? Yung may batong yun? Opo, yan po. Naku, Magaling. Doktor! Bakit? Nakalimutan ko ang gitara sa auto. Sino bang magigitara kung namimingwit? Ang taong ito. Pagka yan. Diyan muna kayo, ha? Opo. Naku, talagang mahal na mahal ko ang doktor na yan. Siya ang nagligtas sa aking buhay. Oh, tayo naman. O ano? Mamimingwit din tayo? O hindi. Umanap tayong matutulugan. Iyan! Ang gusto ko, magkasundo tayo. Siya nga! Okay, kaya!
Huwag ka matakot. Hindi masamang hangaring ko sa'yo. Kasalanan ko ba kung magkawit ang ating mga pamilwit? Bakit mo ako pinagtawanan? Bakit mo bitinula? Ako si Enrique Rosa. Binatang bina at manggagapo. Ikaw, ano pangalan? Anong kaya sa akin kung binata ka? So, anong pangalan mo? Dagdagan mo! Hindi naman kita tinatanong, sasat ka lang sasat. Bigyan mo ako, Hindi ka Kapi! malilitiwan hanggang hindi mo sinasabi pangalan mo sa akin. Tigre! Sige, ha? Ako na may leong. Sa mga tuwid ay higit na matapang kayo sa iyo. Sabihin yung pangalan mo, hindi. Hindi! Pablito! Pablito! Iwan ang mana ko! Iwan ang mana ko, hindi! Hindi na. Hindi ka tayo manang! Gusto akong kasama mo, hindi ka manang! Ay na manang! Sandali, Mama. Dali ka! Hinahapon tayo! Ikaw muna manang! Dali! Naku! Tinamaan yung mama! Nabuhay! Hindi ka tulungan natin! Mama! Mamang ano? Mamang ano? Pablito! Humingi ka ng tulong doon sa dalawang na natutulog. Ayun oh! Dali ka! Mama! 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 Hoy! Victor, gising! Namatay yung mama nun! Yung mama doon! Namatay! Si Victor! Ba, ewan ko. Mama! Dali kayo! Dali kayo! Diyan na yata humihinga! Bakit? Doktor! Doktor! Ano nangyari? Sinirador ko nito, hindi naman masakit eh. Eh, wala naman. Wala. Ano? Bakit? Oh, naku, hindi makahinga. Naku, Mabuti pa yata tumawag na kayo ng doktor. Dali kayo ha! siya nga, tumawag tayo, ambulansya tayo na. Sandali lang, doktor. Naku, kawawa naman yung mama, ano ha? Kawawa naman, ano ha? Kung ikaw ay doktor, ay magaling ka nakikita sa mga maluloko. Teka muna. Anong pangalan mo? Rick, pati nahabol mo si Gloria. Gloria, sa bakit hindi nakikilala mo siya? Dahil, sino pa naman ang hindi makakakilala ron? Siya may may-ari ng Miramonte. Miramonte. Tayo na rin kayo. Eh, teka muna. Ngayon na ako nakakawala sa hospital eh. Yayayain mo na ako ron. Ang mabuti, mamimit muna tayo at mamaya na tayo pumunta sa Miramonte. Balik na! Ito kayo na Bebang. Sana lang. Siya si Dr. Enrique Rosel. Kumusta po sila? Buti pa lang. Okay pa. Tapos mo na yung ginagawa mo sa labas. Oo, Chetan. Sandali lang ha. Opo. Tayo nang bahala rin, doktor. Rick, Sino nga ni Gloria? sila ba? Oo. Aking puso, dusay pumanaw, ligaya ko ang nararamdaman. Ang aking awit ay handog na tunay sa bawat taong marunong magmahal. Kung ang layunin ay tahimik na buhay, dito kayo lumagit sa lahat ng araw, damhin ang hangin.
pala yung mama, hindi mo sinasabi sa akin. Hindi mo na ako tatakon. Ay, tato lang mama. Magaling ka palang umawit at lalo kang mapuso sumayaw. Baka mamaya maghimahimatayan ka na naman dyan. Eh kung sakali mangyayari yun, anong gagawin mo? Hindi lamang aspilin susundot kasi, kundi pa ako. Siya nga pala. Alam mo, ako'y talaga nasaktan kanina at dumudo pa. Kaya sa aking pag-uwi, ako nagkoneksyon ng anti-tetanus at anti-rabies. Ano, simpati na tayo? Kumusta, Gloria? Hello. Ano, Gloria? Ginagambala ka yata ng aking kaibigan. Kaibigan mo ba siya? Eh, para ko siyang kapatid. Alam mo, nagbabakasin siya rito hanggang sa araw ng aming kasal ni Saling. Siya ang aming pangunahing abay. Beba, halika nga. Ano yung kay Van? Ano bang kalukuhan ang pinagagawa ng mga anak mo? Eh, naglilibang-libang naman yung magkapatid eh. Naglilibang-libang. Ang dami ng tao, hindi siyang harapin. Hala, tawagin mo. O, kay Van. Eric, siya si Gloria, ang pinakamagandang dalaga rito sa Miramonte. Gloria, kumusta ka? At siya naman si Rick, Dr. Enrique Rosel, isa sa mga pinakadalubhasang manggagamot sa kapuluan. Gloria? Aba, ano ka ba naman? Bakit hindi mo sila paupuin? Baka nagugutom pa kanin mo, tsaka baka nauwi. Minum kayo. Salamat to. Ikaw, minum kayo. Gusto mo ba? Nauuhaw ako eh. Tinitingnan ka ng tatateban mo. Ay, maupo kayo. Gloria, hindi lamang. Maganda nga pala itong Miramonte. Ito ang pinagmamalaking bakasyonan dito. Sandali lang, ha? Anya, tikayat mo man ah. Hindi na, huwag tayo makiat. Dito na lang. Presko rito, eh. At saka hindi ako Manong. Ang pangalan ko, Victor. Ikaw, ano ang pangalan mo? Saan ka nga mawatan, Manong? Sino ang awatin mo? Tinatanong ko lang ang pangalan mo, aawat ka na. Ada daw dawatan niyo, Manong. Ada! Ada! Ada, Victor. Teka nga muna, ba't ba tayo tawa ng tawa? Tinanong ko lang ang pangalan mo, tawa ka na ng tawa. Eh, sino ba hindi matatawa? Ang sabi ko sa'yo, ada daw dawatan niyo, Manong. Ano yun? Ang ibig sabihin nun, anong kailangan mo? Ang intindi mo ang pangalan ko, Ada. Yung pala! Ada! Teka muna, Teka muna, pinagtatawanan mo ako, hirap na ako eh, marunong ko palang Tagalog. Hindi ka ba naman mabiro? Biroan ba yun? Bueno, sa isang katulad nung napakaganda na meron talagang maningning. Hoy, Ay, man. Diyan tayo magkakagalit. Ibig kong malaman mo, siya at ako magkasintahan na. Ganun ba? Ay, wala. Nagbibiroan lang naman kami eh. Wala akong sinabi. Hindi, anong kailangan mo? Yung tubig na merong kolor, yung bumubula. Beer. When, Manong? Dada. Dudu. Oh, pikong ka eh. Bukas na ako'y mamimili. Ikaw, Hindi. pinipin kita mo. Kapag hindi ka tumating, susundin kita. Aba, wag. Sa paan ng bundok, Gloria? Anya, tatay na mo. Hindi ganyan kapulog ng ulo mo. Ulitin mo. Yung mahusay, malalaki naman ang level. Binabasa ko nga naman. Ulitin mo. Sige. Anya, tinagan mo? Ano ang pangalan mo? Iyan ang tama. Yan ang tama. Yan ang tama. Bakit? Aray? Sino ba? Bakit ka ba naman? Bakit? Ano ang ginagawa mo? Ayun ang hinahantay mo. Gloria, salamat at hindi mo pinigo. Ba? Kamali. Hindi ikaw ang pinarituhan namin, mamimingit kami magkapatid. Oh, nagsinungaling na naman ito. Babasukan kita eh. Huwag mo akong babatukan. Tutumbog kita kay Manong Doktor. Isigil ka o hindi? Itigil ako, pero huwag mo akong sasaktan. Eh, pagpalagay natin, hindi ako pinirito mo.
Ikaw mo'y mamimingwit ka. Mamimingwit ka na, kundi sabay tayong mamimingwit. Hindi ito kagabi eh. Magkaibigan na tayo. Wala akong dalang damit eh. Saka wala akong pamingwit eh. Nagsinungaling ka na naman. Nandito ang damit mo sa bag eh. Ayan! Mag-bihis ka na. Mamingwit tayo. At ako naman manilito. Salbahing bata ito. Bakit ka ba ganyan? Walang turo ang magulang ito. Ito, dumi-dumi ng... Pinakagalitan mo ako. Patay na ang tatay ko. Hindi ka pa naawa sa akin. Patay na ba ang tatay mo? Oo. Pero, sirrinig kong dala kanyang retrato. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Ganun pala, wala ka ng tatay. Doon tayong dalawa, ha? Magkaibigan na tayo. So, kasi, matulog tayo. Ayoko matulog. Gusto ko manilagod tayo. Ang dahil-dahil ibon doon. Halika! Hindi, Halika! Alam mo, Gloria, nung ako'y pumarito, bahal ka kung ako'y babalik agad sa Manila pagkatapos ng kasal ni Dr. Martin. Ngunit nung makilala kita, nararamdaman kong napakaiksi ng panahon yun. Hindi kita maintindihan. Ayaw mo lang kong intindihin. Talagang nahalata ko na mula pa nung kung tayo makakilala, iniiwasan mo na ako. Bakit kaya? Baka meron na lalaking mapalad na nagmamayari ng iyong buhay. Kung ikaw ay aking iniiwasan, ay hindi dahil sa ako'y may kasugahan. Iniilag lamang kita sa kalupitan ni Tata Ted ang kanyang anak na si Lucas. Kalupitan? Anong ibig mo sabihin kalupitan? At sinong Lucas na dapat kong ilagan? Ang sino mang binatang aking maging kaibigan ay kinamumuhian nila. At ginagawa agad ng paraan upang maputol ang anumang aning pagtitinginan. Kami dumanas na ng katakot-takot na hirap sa kanilang mga kamay. Kaya't, bakit niyo titiis ang ganyang kalupitan? Yan ang kapalaran naming mag-iina. Ang ama ko ay balitang mangingisda. At mabuti naman ang kanyang kinikita. Kaya't ako'y napag-aral niya sa Maynila. Ngunit sa kasamaang palad ay inabot sila ng bagyo sa laot. At nang magpalik ang kanilang mga kasamahan na kinabibilangan nila Lucas, ay hindi nakasama si ama. Kaya't ako'y natigil sa pag-aaral. At si Pablito naman ay mag-aanim na taon pa lamang noon. At hindi na nakapalad na makapag-aral. Naging mabuti sa amin si na Lucas at ang ama niyang si Tata Teban. Upang kami mabuhay ay nasa kaming manilbihan sa kanilang bakasyonan, ang Miramonte na. Ang inang ang namamahala sa pagluluto at pag-aayos. Ako naman na siya nagtuturo ng langoy sa mga nais matutong nagbabakasyon. At siya rin nagtatanod upang maiwasang ninalinis. Upang paikling ko ang aking ibubuhay sa iyo. Si Ina ngay nagpakasal kay Tata Tebab. Sapagkat iniisip niya ang aming kinabukas. Ngunit ilang buwan pa lamang silang nakakasalay. Nagbago na ng ugali si Tata Tebab. Siya naging masungit. Malupit at kuripot. Sa munting pagkukulang, o makasagot ka ng tita mo, ay pinagbubuhatan agad ng kamay ang aking ama. Nakikita kong lahat ang kanyang paghihirap. Kaya ako'y natutong magtiis. Matipang. Upang huwag nang madagdagan pa ang kanyang pagdadalamhati. Binata po ba ang Lucas na yan? Oo.
Siya nangingisda, Kep. Hindi mo siya nakikita sa Miramonte. Pinakikiusap ko sa'yo, iwasan mo siya. Para sa kabutihan nating lahat. Siya ba'y nangiibig sa'yo? Oo. Piniibig mo naman siya. Huwag na natin pag-usapan ng mga bagay na yun. Anong oras na? Alas 4 lang. Ito, kailangan makauwi na kami magkapatid. Ang alam nila sa bahay, manonood kami ng sine. Ihatid ko na kayo. Huwag na. Bukas may babalik ka rito. Ewan ko. Hindi ko inakahanda natin ka ngayon. Akala ko abutin ka pa ng mga ilang araw. Tagumpay po ang aming pangisda ngayon, Tatang. Kaya kami nakauwi kagad. At kung kami yan, naipapakyaw na namin. Mabuti naman. Kukunti na nga napaparito. Katatapos lamang kasi nung nagbabakasyon eh. Eto na ang dalawang magkapatid dumarating. Sasalubungin ko kayo talaga. Subalit, ang sabi ni Tatang ay baka raw tayo magkakalisi. Nanood yata tayo ng sine sa bayan. Oo. Meron akong pasalubong sa'yo, Gloria. Ito, ang ganda. Siguro mahal ito, no? Maging mura man yan o mahal. Ay hindi ko maaaring makalimutan bumili ng pasalubong para sa'yo. Lalo't pagkagaling ko sa pangisda. Alam mo naman yun. Salamat, ha? Pablito, anong mga palabas ang inyong pinanood? Pigla. Maganda marahil yun, ano? Sino naman ang mga artistang nagsilabas, Pablito? Si Tessie Quintana. Ay, Nando Guyena. Mano. Talaga bang si Tessie Quintana at Armando Guiana? Opo, Mano. Lucas, bakit na naman sila pinangakingan? Pinaglaro lang kayo ng inyong mga anak na nabibang. Sasabihin nilang sinunod ng sine at ang nagsilabas ay si Armando Guiana at Tessie Quintana. Gayong nakita kong ipinapasal sa bayan. At ang mga artista ay si Nida Blanca at Nestor de Villa. Bakit yung mukha mo kami Huwag matatanda? ka na magsasagot, Gloria. Kapwa kayo sinungaling. Pablito! Ang tanong sa sagot. Talaga bang nanood kayo ng sine? Opo, Mano. Wag, Lucas, yung ganun, no? Parang ako muna sa akin, muna sa anak ko. Lucas! Ang saan ang bata yan? Ayoko na sinungaling! Lucas! Alis kayo siya! Saan kayo galing? Nahuli kami sa bus na patungo sa bayan. Kaya nag-isyan na lamang kami sa dati lang pinanimimitan. Oo. Kung kayo ba'y nagsasabi kagad ng katotohanan, di wala sanang inaabot ng hirap na katulad yan. Tay. Tay. Tay ko. Ang boy ko lamang. Hindi ako nagtotoo na ganito. Ito malapit ko. Ito ba? Ang anak ko. Ina, hindi naman ako nasaktan eh. Kaya lang ako sumisigaw para tigilan na kakapalo-palo sa akin. Mana, huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako saktan eh. O, sige, press man. Namansin na ako. Kala ko ba yung minumit ka? Hanggang na ako. Hindi dumating si Gloria. Mahigit ang 3 oras na natin sa kanya. Diego, marami nangyayari sa magkapatid ah. Wait, magtapat ka nga sa akin. Iniibig mo ba si Gloria? Ewan ko ba? Basta nararamdaman kong ako'y nasasayan at naliligayaan kapag nakakausap ko siya. Hindi ko siya nakikita eh. Ngayon, nalulumbay ako. Sintomas na yan ang amurigit. Ang mabuti gamutin kita't baka na lumala pa. Kaya magiging hatol mo naman. Kung ang nakasasama sa isang may sakit, eh malapit sa pagkain, hindi ba tinahatulan natin mag-dieta? Sa paksuri ko sa'yo, ayon sa Rice Ekit Pumata, eh si Gloria ang nagiging dahilan ng iyong karamdaman. Kaya't ang mabuti, iwasan mo na muna makipagkita sa kanya. Si Gloria ay nakatakda ng ikasal kay Lucas sa ayaw niya sa Egit. Kaya't ang maipapayo ko sa'yo, limutin mo na siya. Ipinaalala ko sa'yo, Rick, na ang kanyang magkaramdaman ay mahirap ng gamutin kapag napabayaan.
may katwiran at yun. Pagkatapos ng kasal niyo sa likod, ako'y magbabalik agad sa Maynila. Rick, dinaramdam kong sugatan na yung damdamin. Ngunit, kailangan umuha ng katotohanan. Kung hindi ako nagkakamali, ay malalim pa sa dagat na yan ang iniisip mo, Gloria. Lagi ka naman tama eh. Eh, nagkapalad naman kaya akong napasama sa iniisip mo yan? Sa sandaling ako'y nakatayo rito, pinagmamasdan ko ang dagat na yan. Kayong mag-amay napapawi sa aking alaala. Saglit kong nalilimot ang kalipitan niyo sa aming mag-iina. Kung ikaw ay sasang-ayon na tayo'y makasalagad, ang sinasabi mong kalupitan namin mapuputol na bigla. At ikaw ay magiging malaya sa lahat ng maibigan mong gawin. Ganyan din ang pangako ng iyong ama. Ang siya'y lumiligaw pa sa aking ina. Ngunit ang nangyari matapos ng sila nakasal. Dahil pa sa isang alipin ang pagpapalagay niyo sa amin. Yan ay dala lamang ng malabis kong pagmamahal sa iyo. Nangangamba akong sa pag-alis-alis ng magkapatid, ay makatagpo mong isang lalaking At kung magkagayon, papatayin ko ang sino man lalaking maging kaago ko sa iyong pag-ibig, Gloria. paano makakagawin sino mang lalaki samantalang di naman kita iniibig? Sa ibigin mo hindi ikaw ay magiging akin. Akin na intindihan mo? Sasasal ako nito. Patawarin mo ako, Gloria. Ang mabuti pa ay lumangoy tayo at nang lumamig ang ulo mo. Sinulog ang kabayo sa Pedro. San Lucas, mamang kulas. Sinundan niyo po pala ako eh. Talagang sinundan kita sapagkat wala akong kumpiyansa sa pagmumukha mo. Hindi po mukha kabayo. Aray po. Natatandaan mo ba lahat ang iniutos ko sa'yo? Opo, utos po. Opo. Huwag kang sagot ng sagot. Opo. Lalo kung sasariwain dyan sa bulok mong ulo. Bulok. Na kapag hindi ka sumupad sa iniutos ko, baka matagpuan mo na lamang nalulutang-lutang pangkrisis ko sa dagat. Dagat mo, di ba? Sabi ko, pangkrisis mo kibulian. Bueno, sumupad ka sa mga iniutos ko sa'yo, ha? Opo. Yan sila. Tawagin mo. Opo. Dito mo tawagin at dito ko kayo ibig magkita. Opo, At huwag mo tinawag kalilimutan, naririto lamang ako. Opo, tinawag kayo. Nabigyan ko lahat kayo. Tawagin mo. Kulas! Isko! Isko, halika! Narito ako! Isko! Isko! Isko, halika! Isko! Hoy! Lodi ako yan! Teka muna, ano ba nangyari sa pagkatanan ng dalawa? Naku, akalain mo, malaya sanang nakatana ng manang. Ngunit, pagdating namin sa bulwagan, nakaabang pala ang Manong Lucas. O ano nangyari? Nagbubugan? Naku, hindi naman. Ngunit, ang pinagtataka ko, kung bakit nalaman ng Manong Lucas ang pagkatana ng manang. At akalain mo, ihahatid pa ng manong ang manang kay doktor para daw malaman niya kung lulukohin ng doktor ang manang. Eh ano sabi ng Manong Gloria? Oo, akalain mo, umiyak pa at yumakap sa Manong Lucas. Sa akin na yan, Umiyak at yumakap sa Manong Lucas. O ano nangyari? Ano nangyari? Wala. Wala. Eh ano nangyari? Ang naging katapusan, ang Manang Gloria at ang Manong Lucas, silang dalawang pakakasal. Kawawa naman ang doktor ko. Pinakamamahal pa naman niya si Gloria. Naku, talagang kawawa. Ang mabuti pa, sabihin mo kay doktor, limutin na niya ang manang. Kapag mahal na mahal pala ng manang ang manong. Hindi na kita ihatid sa palengke ngayon, ha? Naghihintay ang doktor sa amin. Naku, mabuti pa nga. Sige, umalis na kayo. Sige na, lakad na kayo. Diyan ka na, ha? Oh, bye-bye. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Magaling. Hindi po. Hindi na kita sasaktan.
Nagampanan mo lahat ng aking iniuutos sa'yo. Opo, salamat At po. dahil diyan, ay pinatatawad na kita sa iyong pakikipagsapatan kay Gloria. Opo. Ngunit huwag mong kalilimutan ang aking pinagbibili sa'yo. Hindi po. At huwag mo rin kalilimutan sa'yo'y lagi kong sinusubaybayan. Opo. Ha? Marami itong mga tauhan na lagi nagmamanman sa inyong mga kilos. Opo. Tatandaan mo, ha? Opo. Ala, mamili ka na. Opo. Bye-bye. Hindi po, Manong Kulas. Bye-bye. Kung kay Pinang nanggaling ang balita, kaya kami katotohanan. O siya, ispuhan siya kami, ha? Ako nagpapasalamat sa inyo, Pinang, sa ginawa niyong tulong sa akin. Bago po mag-alas 12, yung maring nasa Maynila na kayo. Yan din ang palagay ko. Huwag na po, doktor. Si doktor naman yan. Pang-sigarilyo yan, pang-sigarilyo. At saka nagtatawag kay Diego. Salamat po, doktor. Ayos ko, ha? Handa na, ha? Sabihin mo na kung Pinang, ha? Ronald? Aba, Doktor, dumating na pala kayo. Oo. Nandiyan ba siya? Nandiyan po. Salamat. Oo, susunduin kita. Ako, Director. Rick! Kamusta ang bakasyon? Mabuti yun. Si Dr. Martinez ay nagkakari mo na. At sa aking balita hanggang ngayon, hindi pa nag-aaway. Pumupo ka. Salamat po. Tama ang dating mo, Rick. Tatawagan na naman sana kita sa long distance eh. Ay, bakit ho? Tingnan muna. Mukhang namayat ka sa iyong pagbabakasyon. Tumabaho eh. Ang lagay eh. Napagod ng konti dahil sa malayong aking pinanggalingan. Batang-bata ngayon, tingnan mo siya, Director. Marahil ay hindi mo nabasa ang pahayagan kaninang maga, kaya hindi mo nalalaman ang dahilan kung bakit ako masaya at masigla. Nagmamadali ko makapiendik na basa ko. Bakit ho ba? Alam mo, dumating ng biglaan kahapon ng aking anak. At ang silya, sinadyang hindi ako balitaan upang bigyan ako ng sorpresa. Matagal din kayo nagkahiwalay ni Miss Dixon, ano ho? Halos 6 na taon. Kaya ang tuwa ko nung marinig ko ang kanyang tinig sa telepono at nagpapasundo sa paliparan. Talagang hindi ako makapaniwala. Mamayang gabi ay bibigyan ko siya ng welcome party. At huwag kang mawawala ron, ha? Makasanin niyo, Director. Ang totoo eh. Matagal ko nang pinananabik ang makilala ninyo na. Ang tingin ko sa iyo talagang pagod na pagod ka. Magpahinga ka na. Hanggang maming gabi, Director. Ang buong akala na ating papa ay kumukuha ako ng medisina sa Amerika. Kaya't walang tigil ng pagpapadala ng kwalta. But why should I waste my time on books? Samantalang doon masarap ang good time. Well, friends, I'm back again. Ngunit hindi isang doktora na tulad na akala na aking papa. But I also specialize in one thing. Saan ka naman nag-specialist sa LD? Dalubhasa akong entertain ng tao. At yan ang kailangan na aking daddy. Hindi ba, papa? Oo. Iha, ipinakikilala ko sa iyo si Dr. Enrique Rosel. Enrique, ang kaisa-isa kong anak. Kumusta kayo, Miss Dixon? Dr. Enrique Rosel. Your name sounds familiar. Alam ko na. Ikaw ang kanang kamay ng aking daddy sa ospital, hindi ba? Tama, Miss Dixon. Oh, cut this formality. Tawagin mo ko ng LV at tatawagin kita ng Rick. Okay? Oo, Miss... OLD. LB, umawit ka naman. Kaya nga naman. Palakpakan natin. Ipakikita ko sa inyo kung paano ko pinahanga ang mga dayuhan. Salamat. Salamat. Kung sakali na ako'y matutong umibig, aking pipiliin, binatang makisip at marunong makibagay sa aking nais.
Nakakamtan, hinawag ko'y wala ng kapantay. Sa puso ko'y tuluyang papanaw, mga dusa, pawang kalungkutan. Ang lampinan, walang tigil sa araw-araw, upang mag-ibalot ang pagmamahalan. Walang tigil sa araw-araw. Tumalab ng hingig kaya nahihimpi na siya. Kung wala ka rito hindi ko malalaman kung ano ang aking gagawin. Ngayon ako higit na naniniwalang mahirap pala sa isang doktor ang gumamot sa sariling laman. Lubapat, nag-iisang anak na tulad ni Elvira. Salamat. Ginawa ko lang ang pangunahing panlunas na kayo rin ang may turo sa akin, doktor. Tapatin mo ko, Enrique. Ano masasabi mo tungkol sa karamdaman ni Elvira? Tapatin mo ko. Dr. Dixon, huwag na natin linlangin ang ating sarili. Nalalaman ninyo at nalalaman ko na may kabigatan ang sakit ng inyong anak. Sakit sa puso, hindi ba? Sakit sa puso rin ang ikinamatay ng aking may bahay. At yan ang dahil kung bakit ako nagpagkatalubhasa sa ibang lupain upang humanap ng unas sa traitor na sakit niyan. Tulungan mo ako. Isinasalalay ko sa iyong mga kamay ang paggamit niya. Sa palagay po ba ninyo madaling susunod si Dixon sa lahat ng ipagbilin sa kanya ng kanyang magiging manggagawa? Yan ang hindi ko masabi sa iyo. Nalalaman mo nga siya ay nag-iisa, laki sa layaw. At namihasang makamit ang lahat ng kanyang maibigan. Kaya ikaw na ang bahala. Dr. Dixon, kailanman ay hindi ko makakalimutan na utang ko sa inyo ang lahat ng aking tagumpay. Kaya't ako at ang konti ko makakaya ay inlalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Salamat. Makapagpapahinga ka na kung nais mo. Hanggang bukas, Dr. Adios. Sa Amerika, ay 3 ulit na rin akong hinihimatay. Noong huli ay natakot ang aking mga kaibigan kaya't dinala nila ako sa ospital. Isang espesyalista roon ang tingin sa akin. Anong sabi? Noong una'y ibig nilang magsinungaling sa akin ukol sa aking karamdaman. Ngunit, sinabi ko sa kanilang, ang aking papay isang dalubhasing doktor sa Pilipinas. Kaya't hindi ako maaaring paglaranap. Alam mo sabi sa akin, Daddy? Kung ako mag-iingat, maaaring tumagal pa ng limon o ano. Ang sin sa amin ay hindi makahuhula o makapagbibigay ng kaning sa buhay ng isang tao. Subalit mabuti na yung nag-iingat, anak. Iwasan mong malabis na matuwa o magalit. Sa magkatotoo o hindi ang sinabi sa akin ni Doktor, ay hinabuti ko na ang magbalik sa Pilipinas upang ang ilang sandalang labi sa aking buhay ay gugulin ko sa iyong piling. Sayang ang pagkadalubhasa naming dalawa ni Dr. Sel sa sakit sa puso kung ang kaisa-isa kong anak ay hindi namin gagaling. Daddy, hindi mo na isusulat sa akin kung ang doktor na iyong pinapag-aral ay
May asawa? Binatang binata. At siya ang kanang kamay ko sa pagamutan. Bakit? Bakit mo na itatanong? Wala. Wala naman. Oo. Here he comes. Good morning. Hello. Good morning. Dad, come in, sit down. Oh, no. He's here. Kumusta, Eldy? Anong nararamdaman mo ngayon? Wala na naman. Kaya lang, parang nanghihina ako ng sente. Oh, iha, pang-apat mo na yan. Masama sa'yo malimit magsigarilyo. Pinagbabawal mo rin ba, Rick? Well, if you say so, I won't smoke. Oh, tingnan mo siya. Pinagbabawalan ko sa malabis ng paninigarilyo, ayaw akong sundin. Ngayong ikaw ang magpatunay, ay susunod. May palagay akong ikaw ang makasusupil sa anak kong yan. Magiging masunod rin akong pasyente kung lagi akong babantayan upang pagbawalan ng aking maliging doktor. Pumapayag ka ba, Rick? Kung ipangako mo sa ating susundin mo lahat ng sasabihin ko It's a deal. Ayan. Ito ang sulat para kay Dr. Martinez. Ihulog mo itin, ha? Bakit kay Dr. Martinez, hindi ba sumusulat kay Gloria? Oo nga. Ito ang sulat para kay Gloria. Isasama ko sa loob para matiyak na tatanggapin niya sa pamamagitan ni Pinang at ni Isko. Ayan. Talagang matalino kayo. Ako rin sumulat kay Pinang para matyak namang matanggap niya. No? Kasama ko rin. Huwag mong guluhin itong sulat ko. Kung ibig mo ihulog mo ng hiwalayan. Huwag mong kailin mo talaga yung selyo. Bibili pa rin tayo ng selyo. May mangyari pa. Bumili ng selyo. Wala ka namang kwarta. Ay, yung ibigay sa'yo kahapon. Ayan. Pero, sinabi ko sa'yo masamang malabis na magpakapagod eh. Ano yun? Kasama ko naman ang aking doktor. Ikaw ko kita na mainom, ha? Ako na, meron sila yung kukunin. Baka nga alis dyan. Elvie. Bakit mo pa kailangan isulat sa buhangin ng nais mong ipagpapat sa akin? Elvie, Iniibig mo. magpapaliwanag ako, Elvie. Ito Wala ka nang dapat ipaliwanag. Inisisigo pa ang aking lubos sa mabos ng sulit. Umuwi na tayo maaari. Yan ang mga kasagot na tagal ko nang nais mo.
tayo. Daddy! Dad! Meron akong magandang balita sa inyo. Elvie, please. Huwag kang bahala, Daddy. Ano yan, Iha? Naalalaman kong matagal mo ng pangarap na magkaroon na isang anak na doktor. Hindi nga ako nakatapos, ngunit matutupad din ang iyong nais. Elvie. Huwag kang mag-alala, Daddy. Nakitiyak kong papayag ang papa sa aking pag-ibigan. Papa, tutol ka bang maging manugas si Dr. Rosel? Kung tutol ako, ngayon lamang lubusang mapapanatag ang aking kalooban. Pagkat malalagay sa tahimik ang aking anak, at matitiyak ko pang maiwanan ko sa mabuting kamay ang aking ospital. Nagsisikip ang aking dibdib sa lubos na kasiyahan. Iha, baka kailangan mo inumin. Hindi, Papa. Mapahinga lamang ko ay gagaling na ako. Mag-usap na muna kayong dalawa, ha? Maupo ka, Enrique. Doktor. Meron po sana akong yung ibigipagtapat sa inyo kung meron kayong konting panahong makinig sa akin. Magpatuloy ka. Noon pong ako'y binigyan ninyo ng kapahintulutang makapagbakasyon sa lalawigan upang maging abay sa kasal ni Dr. Martinez. Sa di sinasadyang pagkakataon, meron akong nakilalang isang magandang dalaga. Iyan po ang dahilan kung bakit inakala ni Elvie na siya ang aking pinatutungkulan sa katagang nakasulat sa buhang. Malaki ang utang na loob ko sa inyo, Doktor. Kaya hindi matatanggap ng aking budhing kayo paglalangan. Nagpapasalamat ako sa iyong katapatan. Ngunit sa nangyaring ito nakasalalay ang buhay ng aking anak sa iyong mga kamay. Konting kabiglanan, nalalaman natin kapwa na maaring humangga sa madali niyang kamatayan. Pinakamamahal ko ang aking anak, Enrique. Kaya, nakaganti ka na ng utang na loob sa akin kung siya'y mapaliligaya mo at madudugtungan ng buhay. Maaasahan po ninyo, gagawin ko lahat ng aking makakaya, Doktor. Victor, kaya ba tayo sulat ng tumatay? Ayun sa mesa niyo lahat. Ngayon wala ho yung hinahantay niyong sulat. Papadyama ba kayo? Oo, mamaya na. Bakit suot niyo itong robo? Baka malamigan kayo. Ito lamang talagang sulat ng tumatay? Yan lang ho. Wala na ba kayong kailangan? Tubig, lalagay ko. Huwag kayong malungkot darating din yung hinahantay ninyo. Maglalagay ho ako ng tubig ko mamaya. Baka kailangan ninyo. Lolo, ito na magsilip-silipan. Alam ko namang gisilip. Ang akala mo ba, anak ko, mapapayagan ko makasawa ka sa isang lalaking hindi mo iniibig at masilat ka sa akin? Ano pang gagawin natin? Sa naman linggo na lang mga ikakasal na kami. Meron akong naisip na paraan. Sa Sabado, aalis tayo, pupunta tayo sa bayan. Sabihin natin sa kanila na pupunta tayo sa iyong modista at kukunin natin ang iyong damit ng kasal. Tapos po, pagkatapos, sasakay tayo sa tren o sa bus na papuntang Maynila. Pupuntahan mo ba natin si Manong Doktor? Baka maingay. Oo. At saan naman tayo, Ali? Sa Sabado. Ano ang pang-araw ngayon? Lunes. Lunes? Sabado? Matatapos na ang hirap ng mga kapatid. Manang, hindi ka pa tapos? Madali ka naman! Ito na nga Ikaw magpapala ka, ha? Oo, Manang. Oh, itong kota. 100, 150, 200.
Tawaran mo naman. Ilang kasunduan kayo ba eh? Kahit na! Tawaran mo, alam mo mahirap ang kwarta ngayon ah. Dali naman yung magkapatid at nang tayo makaway ka agad. Kasama ka ba? Oo. Kukunin ko tuloy yung damit ko sa bayan eh. Yeah, lakad na kayo. Manlukas! Yun yung lansa ninyo, nasira mo to. Hindi mo maaaring gamitin man ng gabit. Eh, ano ginagawa mo? Eh, makakitiris po ba ako na hindi nyo nalalaman? Siya nga naman. Ang mabuti, asipisunin mo muna. Eh, ganun na nga ako mangyayari. Sige, hindi ka nasasama? Hindi na. Eh, mag-iingat sana kayo ha. Siya, lakad na kayo. Mano po, Tato Teban? Dali kayo. Alis na po kami. Tato Teban, alis na po kami. Oo. Ano pa? Pinakano, Tumigil ka na. Kay Manong Lucas po. Tumigil ka. Opo. Ikaw na ang bahala sa magkapatid ha. Kailangang makabalik sila dito agad. Opo. Babantayan mo silang mabuti. Binantayan po. Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Opo, tapon po sa dagat po kayo. Eh, hindi po, si Isko po. Hindi po. Lakad na. Opo. Ako, Nanang, kailan pa ba dadating yung truck na yan? Huwag ka nang mainip, dadaan na yun. Eh, baka lang tayo maabutan eh. Mano ka magsalitang bata ka ng ganyan, pati ako ninenervous eh. Bahagyaman na hindi ko nahalata ang inyong binalak na pagtatanan. Ang totoo ay kanya ako pinasama upang kayo bantayan eh. Ngunit wala akong lakas ng loob upang kayo pigilan. May kasalanan ako sa iyo, Manang Gloria. Ikaw? Nagkasala ka sa akin? Oo, Manang. Pagkat tinakot ako ng tinakot ng Manong Lucas, pati tuloy kay Iskoy nakapagsinungaling na rin ako. Paano'y lagi nila akong binabantayan at tinatakot mula nang mahuli tayo sa iyong pagtatanan. Alam mo pala, Manang Gloria, sinulatan ka ni Doktor eh. Binigay sa akin ni Isko sa palengke. Ngunit nang ibibigay ko na lamang sa'yo, nahuli ako ni Manong Lucas. Kaya sa kanya ko na ibigay. Sa magkapit eh. Sinulatan niya ako. Hindi niya ako nakakalimutan. Wala kang alalahanin, Pinang. Nalalaman kong wala kang magagawa kung yun ang gusto ng mag-ama. Ano ngayon ang gagawin mo o idadahilan? Dahilan sa pagkawala namin. Hindi na ako babalik dyan sa Miramonte. Ang mabuti, magtatana na rin kami ni Isko. Ay, mabuti pa nga, lumakat ka na. At hanapin mo si Isko. At nasa ganun, kung ano man ang mangyari sa amin, hindi ka na mapadamay. Salamat po, Nanang. Nanang Gloria, alis na ako. O, ipatnubayan ka ng Panginoon. Eh, kayo po, Diyos po, aalis na po ako. Nanang, kailan po ba dadating yung truck na yan? Dadating na eh. Ayan na! Ayan na! Dumadating na! Gloria, ayan na. Dumadating na. Eh, Tapang, ilang oras na silang nawawala. Kung mabuti kayo, sundan ko na. Oo, marahil na nagsipagsini yun. Alam mo naman, paminsan-minsan lang kung malos ang bayan na nabebang mo eh. Eh, naiinip na ako eh. Kakatiban, nakuha ko po itong sulat sa kwarto ni Manang Gloria. Gloria? Ano pa ginagawa mo yan? Lakad na! Opo, Manang. Lucas, kami umalis at makabubuti sa inyo ang huwag kami sundan kung ayaw din lamang ninyong mabunyag ang kasama ninyong mag-ama. Marami kaming saksi at makapagpapatunay sa malapit na kalupitan ninyo sa aming mag-iina. Ang lahat ay nakababati din sa pinipilit mo lamang akong makasal sa iyo. Gayong malabis kitang kinamumuhian at kinasusuklaman. Magkasubukan tayo sa Maynila at titignan ko naman ang iyong lakas sa hindi ninyo po. Isinusumpa namin kayong mag-ama. Gloria. Ano ngayon ang iniisip mong gawin? Susundan ba sila sa Manila? Bakit ko pa naman sila susundan? Baka akalain lamang ninyang labis ako nababaliw sa kanya. Bakit? Siya lamang ba ang babaeng nalalabis sa daigdig na ito? Tama. Ang inaalala ko lamang yan sa lapi nilang nadala. Eh, kasi kayo eh. Pinahintulutan pa ninyong lumas ng bayan. At ako pa sisisihin mo, eh nawala na ako ng kwarta. Oh,
Magandang araw po. Magandang araw po. Andiyan po ba si Dr. Rosel? May appointment po ba kayo? Wala, ngunit malayo ang aming pinanggalingan. Maaari bang pakisabi lang ninyo na may pasyente siyang dumating? Sandali lang, ha? Kayo. Yes, sir. Meron pa pong mga dumating na pasyente. Papasukin ko po ba o pabalikin ko pa mamayang hapon? Papasukin mo na. Opo. Pumasok na po kayo. Kung nasa roon, sabihin mo, malis ang may bukas. Magandang araw po. Magandang araw ba? Bang, tuloy mo kayo. Salamat. Magsipo kayo. Kamusta ka ba nung doktor? Mabuti, mabuti. Mabuti napasal kayo. Meron bang may karamdaman sa inyo? Walang may sakit, Manong Doktor. Kami nagtana noong kung makaparito. Mahirap ang nangyari sa akin ito. Nalalaman kong napakapangit sa tingin naman na ako pang kanyang ina siyang naparito upang samahan siya. Ngunit nalalaman ko naman ang tungkol sa inyong dalawa ni Gloria, kaya Nais ko ipaliwanag sa iyo ang buong katotohanan. Kung bakit kita sinulatan nung gabing tayo magtatanan. Ang nangyari... Ang nakaraan ay nakaraan. Wala kang dapat ipaliwanag pa sa akin. Bakit sisisiyan? Kung sa uling sandali malaman mong higit na mahal mo pala si Lucas kaysa akin. Yan ay karapatan ng sinuman tao, hindi ba? Ngunit wala sa katotohanan ng iyong pagpapalagay. Ako'y naparito pang minsan pang patunayan sa iyo ang aking pag-ibig. Rick, darling, sinasabi ko na nga ba eh, kung hindi kita pa susunduin, ay makakalimutan mo ang kompromiso natin. Sa palagay ko, wala namang may mabigat na karamdaman sa inyo. Kaya mamayang hapon na kayo magbalik. May lakad lamang kami ng aking asawa. Sa opisina na lang po pa kita hintayin, ha? And don't forget, ayaw ko ng doctor's uniform. See you. Huwag na dating gambalain si Doktor. Hindi mo ba narinig? Naghihintay ang kanilang asawa. Kailangan ko yung makausap na mag-ina. Hindi ko papayag na tayo magkahiwalay hanggat hindi tayo nagkakapaliwanagan. may palagay ako magiging kalabisan ng ating gagawin pag-uusap. Namamalit. Victor. Isama mo siya sa iyong bahay at ikaw na munang bahala sa kanila. Nanabeba ka. Pumayag na tayong magkausap-usap muna tayo. Tayo na nanabebang. Gloria? Hindi ko niniwala sulat na ipindala mo sa akin noong araw natin tipanan. Ngunit ako ba'y masisisi mo? Kung ako'y naniwala naman sa ginawang pagtatapat ni Pinang Kiis ko, na ikaw raw ay nagbago ng isipan at kayo ni Lucas ay malasa. Paano mo nagawang paniwalaan ng ganyang kabulaan? Matapos nabuksan ko sa iyong nilalaman ng ating tip. Ako'y hindi niniwala agad. Ang totoo nga ako'y sumulat sa iyo. At matyagang nagantay na yung kasagutan. Hanggang sa ako'y nakatanggap ng balitang galing kay Diego nagpapatunay sa akin. Nalapit mo kasal mo. Gloria, hanggang sa mga sandaling ito, hindi nagbabago ang pagmamahal. Minsan man ay hindi ko nagpahayag ng pag-ibig na ng ating pagmamahalan. Ay minabuti ko ng pagbigyan ng tao nagpaaral sa akin. At matugtuhan ng buhay kung maaari ang babaeng naging asawa ko. Dahil sa kanyang kahilingan, ay madali ang aming kasal. Dahil nagkaliwanagan na. Pagkapwa natin nabatid na ang nangyari, kagustuhan ng may kapal. Nakapagligtas ka ng isang buhay. At nakaganti ka pa ng utang na loob sa taong tumulong sa iyo upang ikaw'y maging isang manggagamot. Pagkakutin na natin lahat ang nangyari. Hinahangad ko yung kaligayahan. Ano ngayon ang binabalak ninyong gawin? Kami mag-inay magbabalik ng buhay. Hindi ko mapahintulutan kayo magbalik sa Miramonte. Gloria, magiging ganap ang ating kaligayahan kung kayo mag-iina ipapahayag na ating kukupin. Ray, ikaw may asawa na. Hindi ko mapahihintulutan kailanman ang anak ko. Ako po'y walang masamang hangarin. Isinusumpa sa panghingating mga malawang yung mga magulang at sa inyo butingin na igagalang kong karumisan ni Gloria at hindi pangasang duwi sa kanyang karangalan.
Pinaniniwalaan kong kalinisan ng iyong hangarin. Naniwalaan mo ako na ako'y nanghihinayang sa isang wagas na pag-iibigan katulad ng sa inyo ni Gloria na nagwawakas sa kapigatian. Ngunit, kung papayagan ko, tatanggapin ang tulong na iyong inihahandog. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, lilitaw na kaming mag-iinay nasa ilalim ng kapangyarihan mo. Kayo po ba'y nagbabalak pa rin bumalik sa Miramonte? Hindi na. Kami naman ay mayroong konting kwartang dala at maaari namin guguling hanggang makakita kami ng mapapasukan. At isang marangal na hanap buhay na maaari namin pagkakitaan. Nana Beba, ako po'y nag-iisip sa bahay na ito. Kumamarapatin niyo dito na kayo tumira at kaligayahan ko. Maaari po ba? Salamat, Victor. Ganyan nga ang aming gagawin. Hindi po ba inyo mamasamain kung tulungan ko kayong humanap ng trabaho? Ano mang mapagkakita? Ang ganyang kagandahan loob ay hindi ko matatanggi. Ngunit, isang kahilingan lang. Ipinakikiusap ko sa iyo, iwasan mo na sana muli ang pakikipagkita pa kay Gloria. Tulungan mo siyang ikaw kanyang makalimutan. Ikaw may hindi makagawa ng anumang pagkukulang sa iyong may bahay. Maasahan po ninyo. Gloria, bago tayo magkahiwalay, nais ko minsan pa ipagtapat sa iyo. Pinakaibig kita. Nalagay ba? Paalam na po. There you are. Saan ka ba galing? Kalahating oras ka na muli sa dating pag-uwi. Basta pag magagaling. Hindi sa ospital. Pero naman ako, pauwi na ako. Meron pa dumating na ibang pasyente. Pasyente? Baka kung anong pasyente na yan. 2 beses kitang tinawagan sa ospital, wala ka raw doon. Eh, paano? Dinalaw ko si Doña Fidela. Pasyente rin. Hindi mo pasyente si Doña Fidela. Eh, pagkatapos nun, Bumalik ako sa ospital. tinawagan nga kita, wala ka raw doon. Meron akong emergency case, operation, ikaw naman, oh, darling. Huwag na tayong magtalo. Masama sa'yo ang magalit. Pagod na pagod ako. Gutom pa. Kumain na tayo at magpahinga. Nagdahilan ka na naman. Basta't sa labas tayo kakain at pagkatapos manunod ng sila. Darling. Ngayon lamang ipinakikis ko sa'yo. Ngayon lang, ha? Pagod na pagod ako. Bukas na tayo magsino. Pagod. Sinasabi ko sa'yo pag sa pasyente may panahon ka, pag sa akin wala Sige na, magbihis ka na. 8:00 na mahuli tayo Mari bang kumain muna tayo? Sa labas na tayo kakain. Sige na, magbihis ka na. Yung barko baba mo ha. Dali ka. Ano pala, Victor? Bakit ba hindi ka na pumapasok ngayon? Ha? Ang sabi ko, bakit hindi ka na pumapasok ngayon? Uy, nag-asawa ng doktor eh. Ano pa? Eh, mano naman yun. Mabait naman si Vicky. Good morning. Good morning, Doc. Victor! Ikaw ka naman pasyal dito. Ha? Halika, halika. Oh, anong balita? Tinanggap na si Gloria sa kanyang trabaho. Doon ba sa iyong pinagrekomendahan? At si Nana Bebang naman, tumatanggap ng tahiin sa bahay. Si Pablito naman, nag-aaral sa eskwela. Yung bang eskwela malapit sa aming bahay? Mabuti naman. Salamat sa Victor. Ipagpatuloy mo sana yung gawang pagtulong sa kanila. Sino na pala? Hindi ba niyo ko napag-uusapan? Kung sinusundo ko siya sa kanyang pinapasukan, lagi ikaw ang aming napapag-usapan. Hindi ka raw niya makakalimutan habang siya'y nabubuhay. Huwag mo silang alalahanin, Chief. Hindi ko sila pababayaan. Para ikaw na rin ang aking pinaglilingkuran. Kung alam, hindi ba ako nag-asawa, maghihiwalay tayo? Kasalanan mo, nagpaalam ka agad Uy, paano naman ang misis mo? Masyadong silosa. Pati ako pinagsiselos. Para ba yung may pinag-uusapan tayong hindi na bali na nga. Basta dadalawin siya dito paminsan-minsan. Basya nga pala.
Maaari mo makausap si Gloria. May telepono rin. Siya nga ba? Oo. Dadayan ko. Ang numero? 5, 8. Huwag na. Hindi ko maring sirain ang pangako ko kanina. At kung maring alam mo eh, huwag na hindi ko matulog upang unti-unti niya ako mapag-aralan mo. Ibalita mo lang sa akin nangyayari sa araw-araw. Kita tayo sa Victor. Ipagpatuloy mong gawa ang pagsundo sa kanya, sa kanyang pamilya. Kawawa naman. Ikaw pa rin ang aking boss. At masusunod ang iyong mga bilin. Salamat. Yes. Yes. Yes, darling. Akala ko ba nasa madyungan ka na? Nagmamadyong na nga ako. Tinawagan kita lamang para sabihin sa'yo na panggagaling sa ospital, dito ka na tumuloy. Lagi ka namang ginagabi. Pabayaan mo. Ipasusundo kita kay... Ayaw ko nga. Basta ikaw ang sumundo sa akin. That's better. Bye, honey. Meron ka bang ito? Boy, Nina, ang dami-dami nito. Ang sarap-sarap nito, no? Talaga. Sandali lang, ha? Oo, antayin kita. Baseball. Oo. Kung naman, kung ka lang po, paningit sa akin yan. Kainis ka eh. Alam mo, ang ganda ng pizza natin. Kanina pa espera yan. Huwag ka ba? Ba't ka natutulog? Hindi. Nanonood ako. Ano bang waiting mo? Ayan, 3. Ganda, no? Ha? Mahalas yan. Andiyan pala yung kamay mo eh. Malat yan eh. Hindi sila nabunot. Baseball. Oo. Kung ka naman ang pungo, paningit sa akin yan, baka wala ka namang box. Marami eh. Ang ganda ng pizza natin, no? Kanina pa espera. Uy! Ano ba? Natutulog ka pala eh. Hindi. Nanonood ako. Ano bang waiting mo? Ayan, kanina pa eh. 3 eh. No, andyan pala yung kamay mo eh. Malat yan. Tamo, hindi sila nabunot. Bunot, 7 pares. Salamat. Anong salamat? Di tayo nabunutan. Akala ko ikaw nanalo eh. Luya kasi kanina pa yan. Tulog ka na tulog eh. Bilang malat tuloy. Darling, alas 12 O ano, alas 12 lang pala. Eh, paano? Pagod na pagod ako sa ospital. Saka bukas may operahin ako bago umaga. Sige na nga, ayaw ko na. Magkano ba? Magkano? Hintay ko muna. Magkano ba? Ayun ka, pati higher life. Sige, bayaran mo. 30. Ito, 30. Tayo na. Diyan na kayo. Paalam na. Gunting, ang karamdaman mo, napag-aralan ko na. Eh, ano po ninyong may hatol sa... Yan ay hindi natin makukuha sa gamot. Kailangan na yung operasyon. Oo. Operasyon. Eh, kailan po ako babalik dito, Victor? Bukas ng umaga, kung gusto mo. Bukas na po lang maga ako babalik. Hintayin kita, ha? Opo. Salamat po. Dak, Victor, sino na bebang? ano nangyari? Ibang nervong sa lagnat. Punta natin. Narito na dito. Magandang umaga po. Victor, injection. Victor, ipagpatuloy ang pagpapain ng gamot. Pag galing sa ospital, ka na babalik. Alis mo muna ako.
Tignan mo, Daddy. Mag-aalas 2 na wala pa siya. Nagpasabi pa dito kakain. Ikaw naman, Iha. Ilang ulit ko ba naman sasabihin sa iyo na ang panahon ng isang doktor ay hindi kanyang sarili. Kalukuhan. Ang ibig niyo sabihin, dumalaw na siya sa pasyente? Yan ang katotohanan, darling. Magandang tanghali, Papa. Hello, Ray. Naihibang sagot ang dinalo kong pasyente. Paano ba siyang iwa kung di ko na-check na Jay? Ligtas na. Nagliligtas ka ng pasyente, ngunit hindi mo naalala na ang iyong asawa ay maaaring mamatay ng gutom. Ay, sino bang kumain? Gutom na ko ah. O ba't hindi ka kumain sa bahay ng iyong pasyente? Siguro magandang babae, kaya nakalimutan mo na ako. Tama ka. Maganda nga, Ray. Matandang-matanda lang. Balong, sinong lulupon? Papa. Ang buhay natin mga doktor. Ikaw nang bahalang magpapamanhin sa iyong asawa, alang-alang sa akin. O sige, sundan mo na siya. Kumain kayo. Kayo ho. Kumain na ako. Lala, talaga na bang wala kayong sakit? Wala na, magaling na ako. Magandang tanghali po. Dali. Dito. Kumusta na ho? Magaling na ako. Nahihina lang ako ngayon eh. Talagang magaling na kayo. Yan lang eh. Nagpapalakas lamang kayo. Di matutuloy ang handa ng manang. Handa. Oo, mangyari kaarawan ni Gloria sa Sabado eh. Nanabe pa. Mari ko bang hilingin na ako sana yung manyayahan sa Sabado? Kahit na sa araw na yun lang. Dito ka na maghapunan kung meron kang panahon. Hindi maaari sa tanghali sapagkat 1:30 na uwi ni Gloria eh. Salamat po. Bago po mag-ikaw ng gabi na ito. Paalam na ho. Huwag dito. Mr. Bueno, ano bang bago para sa buwan ng Hulyo? Paano mo makita? Ito po ang napakaganda. Ay, ito mo ba? Opo. Nalabas ko sa inyo. Yan po niyo pa. Maganda mo. Inakala kong mababagay sa inyong misis yan. Magkano ito? Yan po yung presyo talagang 200. Pero sa inyo, doktor, 150 na lang ako. Dati naman kayo suki dito. Salamat sa Mr. Bueno. Bibiling ko. Maraming salamat, doktor. Malutin dito, ha? Sinuturo yun ha. Ano kaya ang binili? Pagsalis, itanong natin. Ito na po. Hindi po, doktor. Maraming po salamat. Paalam na ho. Hindi po, doktor. Sir Bueno, ano po bang binili ni Dr. Rosel? Sinsing pong ubi para sa kanilang misis. Nakita nila. Maraming salamat. Diyan na po. kayo. Hello? LB? Pilya ka ha? Hindi pa namin nakita yung asawa mong bumili ng sinsing na ruby. Hindi pa namin malalaman na ngayon ang buwan ito ang birthday mo. Ano ba? Saan ba handa? Ha? Ano bang handa? Ano bang sinsing ang pinagsasabi mo? Huwag ka na magkaila. Galing lang namin yung tita namin na bumibili si Dr. Rosel ng isang sinsing na ruby. Ano ba? Ba't yung party ba? Gagawin ko na lamang sanang tahimik, ngunit ngayong nalalaman mo na, pag-uusapan namin mag-asawa. At saka kita natatawagan. Bye. Mga sulat ko ninyo, Doktor. Thank you, Nat. Ipinakikiusap sa akin ni Tata Teban na ipadala sa iyo ang liham na ito para sa mag-inang Gloria at Nana Bebang pagkat sa ganyan daw ay tiyak nilang matatanggap. Malaking malaki ang ipinagbago ni Tata Teban, bumait at kay laki na ipinamayat. Ibigay mo lamang agad ang liham na yan pagkat mahalagang mahalaga ang nilalaman. Nariyan pa ba si doktor? Baba. Ano, Rick? Mabuti tinabutan kita. Bakit ho? Ipakisabi mo rin sa mahigpit nating amo na hindi ako uwi ngayong tanghali.
Yung pasyente kaninang dinarito may kabigatan ng lagay. Kaya kailangan siyang tanuran. Eh kung ibig niyo, ako muna magbabantay at magpahinga na kayo. At nang magkagalit na naman kayong mag-asawa. Siya nga pala, may 3 ulit na raw na tumawag sa iyo sa telepono ng iyong asawa. Ngunit hindi ka natatagpuan sa iyong tanggapan. Kaya ako naman ang inusisa. Marahil ang tumatawag sa'yo, nasa bahay ko ni Doña Fidela, ibang pasyente kong neurotica. Marahil nga. Ay, ewan ko nga ba kung saan nagmana ng pagkasilosa naman yung batang yan. Hindi na naman niya naiindigan niya na. Papa, ako po ay sanay na sa kanyang ugali. Sa aking paniwala, ang init ng kanyang nguri nagagaling sa kanyang karamdaman. Awang-awang siya sapagkat pinahihirapan kanyang sarili na wala namang dahilan. Ang lahat na may ginagawa ko pang siya masyanat nang wag akong makagawa ng anumang pagkukulang sa inyo, Papa. Nalalaman ko yan, Iho. Napakabuti mo. Alauna na. Mabuti pa, umuwi ka na. Mauna ako sa inyo. Darling! Darling! Nandito ako, darling. Nandiyan ka pala. Gusto ko na marahil. Hindi. Tayo na kumain. Sandali lang, darling. Manggagaling mo ba dito kanina? Nagtuloy ka na sa ospital? Meron kong dinadas ng pasyente. Pagkagaling sa pasyente, nagtuloy ka na sa ospital? Tuloy-tuloy. Bakit mo tinatanong? Wala. Meron dito yung bang matandang pasyente mo. Tawag na tawag. Si Doña Fidela. Yun nga. Pabayaan mo na yun, bukas ng dadalawin. Tayo na. Sandali lang. Totoo mo nagtuloy ka sa ospital, panggagaling mo dito? Tuloy-tuloy sa ospital. Oo. 2 beses kitang tinawagan doon, wala ka rin. Siya nga pala. Naahuli ko ng heavy traffic. Kaya alam mo na yung traffic dito sa Maynila eh. Dali, alis ng gabi. Mamayang gabi. Ang ating kasama sa ospital nag-ayos ba ng isang stag party? Inimbita ako, hindi natin maiwasan yun. Madali lang naman yun. Alas 10:30, tapos na yun. Pumapayag ka ba? Oo, ikaw ang bahala. Maaari ba? Yung Berlin na nang gamitin mo? Hindi maaari yun. Masama sa'yo mapagod. Kailangan sa'yo ang may super. Sige na, darling. Matagal na akong hindi nakapag-drive. Daling heavy traffic sa Maynila. Masama sa'yo mapagod. Sige na, darling. Please. Okay. Mag-ingat ka lang. Yung malaki na para sa pinto. Ang laki-laki nga eh. Ito naman doon sa bintana. Sa bintana ba yan? Ito na ilalagay ko. Kakabit ko na yun sa bintana, ano? Natatanghali po. Ha? Ay, da! Tuloy! Sika! Sili? Ha? Ang tuloy! Nagkakabit kami ng kurtina eh. Ito sa pintuan, kakabit ko muna, ha? Sa pala, ito sa pintuan. Sa bintana ito, kakabit ko muna, ha? Wala ta si Nana Beman. Oo. Namilis na. Kasama si Pablito. Maupo ka. Salamat. Akala ko maming gabi pa ang dating mo. Napaaba ka. Oo nga eh. Nagpadala ng sultan si Diego at nasa loob ito. Importante sa pinabibigay sa inyo. Kanina sinagaling ito. Tatatay ba muna? Kaya, maupo ka. Huwag na. At saka, Gloria. Ito sana para sa iyong kaarawan. Maraming salamat, ha. Mari bang ako na magsuot sa iyong daliri?
Naku, Doktor, mabuti dumating kayo. Bakit? Makailang ulit na pong tumawag ang misis ninyo. Pinagbilin sa akin na kung dumating daw kayo, ipabalik niyo agad ang Berlina at padadala naman sa inyong kotse. Ipagsabi mo lang sa akin, Super, na umuwi sa rin din, ha? Yes, sir. Thank you, nurse. Naku, Donato, malaking disgrasya nangyari kay Doktor. Bakit po, senyora? Ang kanyang karterang may 500 piso ay naiwan daw niya sa tahanan ng pasyenteng inyong dinaanan kanina. Kaya ka pinaparito pinakukuha sa akin. Naku, mabuti na lang po isang pasyente yung pinunta niya. At kung hindi, Yan na nga ang sabi sa akin ni Doktor. Kaya natitiyak niyang doon niya naiwan. Saan ba yun? sa Mandaluyong po, tayo na po pupuntahan natin. Si Lucas ay nag-asawa na. Hindi siya dito nakatira kaya't nag-iisa na ako sa bahay. Patawarin na ninyo kung mag-iina sa mga nagawa ko sa inyo. Kailangan ko kayo. Ako'y lagi nang nagkakasakit at walang namamahala sa ating bakasyonan. Kaya't bumalik na kayo sa lalong madaling panahon. Anong binabalak yung gawin ngayon? Bumalik sa Miramonte, Nana Beba? Naku, ayoko na, Nanang. Ayoko na bumalik sa Miramonte. At saka na natin pag-usapan. Saan mo naman ang pinto? Ang pinto? Saan ka naman na? Una nga. Masuli kayo, Mrs. Susan. Masuli kayo. Nanang, si Mrs. Susan. Pili kayo. Ay, pagbido. Magdalo ka na dyan. Maupo kayo. Maupo kayo, Mrs. Susan. Mabuti naman at nakikilala mo ako. Kung hindi ako nagkakamali, tayo ay nagkita ng minsan. Ikaw ang pasyenteng inabot ko sa tanggapan ng aking asawa. Hindi ba? Hindi po ako naging pasyente ng inyong asawa kailanman. Maliwanag na ang lahat kung gayon. Kung ikaw ay hindi pasyente ng aking asawa, ang larawang ito at ang sinsing na iyan ay nagpapatunay na ikaw ay kanyang kirida. Huwag kayong pabigla-bigla na inyong pananalita bilang Jose. Ang aking anak ay mamatamisin ko pang makita ng isang pangkay sa pahintulutang makiagulo sa asawa ng iba. Huwag ninyong sayangin sa akin ang ganyang kagandang pangyayari. Sapagkat isang mangmang lamang maaaring maniwala sa inyo. At huwag naman ninyo akalain ako'y naparito upang gumawa ng din. Nais ko lamang makausap at makita ng harap. Ang babaeng kaagaw ko sa pag-ibig ng aking asawa. Huwag kang magparata ng hindi mo napapatunayan. Ibig mo bang malaman ang buong katotohanan? Nagsisisi ako kung bakit hindi ko pa pinakitunguhan ang iyong asawa. At nang sagay tuluyang mabaling ka ng kanyang pagmamahal. Ang babae hindi ka dapat maging kabiyak ng dibdib ni Dr. Oster. Sapagkat niwalan mo ng kabuluhan ng kanyang pagmamatapat sa iyo. Tigil ka! Hindi yan itsura mo niya na isang kirida lang mga laral sa akin. Hindi kirida ang nababago ng tawag mo sa akin. Sapagkat akong babaeng una niyang inibig. At iniibig hanggang ngayon. Ibig mo siniwala akong ganyan sa bulaanan. Hindi mo tanongin ang iyong ama. Nalalaman ng aming kasaysayan. Ano ba, anak? Pumapayag ka na ba sa mensahe ko sa iyo? At tayo umuwi na sa Miramonte. Total naman ang tatatega mo, humingi na ng tawad. At nang sa gano'n, yung makaiwas tayo sa gulo nito. At nang tayo naman dalaw nito sa Rizal, hindi yan ang makalayo. Payag ka ba, anak? Kayo pong bahala. Kung anong inaakala niyo mabuti. Ay, huwag ka na iyak. Magsaya ka na sa arawan mo naman ngayon eh. Sabi po, Si Dr. Rizal. happy birthday to you. Happy birthday, Gloria. Ano ba nangyayari dito? Akala ko may party.
Saan yung mga parawin? Si Victor, si Pablito. Parang hindi ba tayo na? Rick, nanggaling dito ang asawa mo. Dinaramdam ko ang nangyari. Hindi ba naman ako nagkasakit eh? Hindi sana nangyari yung mga bagay nito. Ito na rin lamang ang huli namin pagkakita. Nakikiusap ako sa inyo. Mahal ko ba itong makausap ng sarili mo? Rick, nagkasala ako sa iyo. Hindi ko natiis ng alipos sa iyo sa mga asawa. Kaya't nabanggit ko ang tungkol sa ating pag-iibigan. Hindi ko maalam lahat ng gagawin. Lagi kong nakapagdudulot ng kapighatian sa iyong buhay. Gloria, alam ng Diyos na ikaw ay aking iniiwasan upang ako'y matutuhan mong ligupit. Ako ba'y maaari mong makalimutan? Maaari. Kasabay ng pagkalagot ng hininga. Ito na ang huli nating pagkikita at pag-uusap. Huwag na tayo magliliwan. Pinakahibig kita. At hindi makakalimutan kailanman. Ang sulat na padala ni Tata Teban ay namamanhid. Nakikiusap na kami magbalik na. Sapagkat si Lucas ay nilasawa na. At siya nag-iisa na sa bahay. Bukas yun ay aalis na kami nagsila. Kung meron lamang kung nakasupang kay Kiki. Ang sisig na pinag-alaw ni Tata ay lubos ng pagkakaingatan. Kung dumating ang panahon na ang sisig na ito'y muling magbalik sa iyo, nangangahulog ang ako'y natatahimik na. Binawian na ako ng buhay ng may kapal. Hindi kita dadalawin. Ni susulatan man lang mahal ko. Ngunit kung sumapit ang araw at ako'y biglang dumating sa paanan ng mundo na sumaksi sa ating pag-iibigan, yun ay nangangahulog ang ako'y maraya na at maaari kong ihandog sa iyo ang aking pangalan. Siguro siya. Sa ganap na ikanin ng hapon, alalahanin mo ako, mahal ko. Ako'y nasa para ng binggo. At ginugunita kong matatamis natin ang araw na nagdaan. Gloria, iniibig kita. Pinakaibig kita. Papa, pahanap mo ang aking asawa. Kailangan ko siya makausap. Kaya ba't darating na siya? Ang senyora mo, Nandiyan po sa kanyang kwarto, maraming doktor. Oh, ayan ang iyong asawa. Rick! 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 Doc, kumusta siya? Laban mo, hindi na siya magtatagal. Rick! Dinaramdam ko dahil may iiwan na kita. Hindi. Hindi, Elby. Hindi mo kumaring iwan. Kailangan kang gumaling para sa akin. Elby, susundin ko lahat ang lahat ng iyong maintindihan. At isusumpa ko mula ngayon. Hindi na ako lalay sa iyong piling kailanman. Hindi ko matatawad ang aking Huwag sarili. mo isipin na Elizabeth. Nagmaligayang maligaya ako sa iyo.
Erby, mahal ko. Pakinggan mo. Pinakamihibig kita, Erby. Narinig mo. Iniibig kita, Erby. Iniibig kita. Kailangan kang mabuhay para sa akin. Erby. Erby. Erby.